Kasama ko naman po ngayon si Aizon Torres. Ang kanyang reklamo ang kontrabidang bayaw sa buhay niya. Inilayo raw kasi nito sa kanya ang kanyang misis at anak. Pinalayas po kayo ni bayaw sa pamamahay niya kasi siya yung may-ari ng bahay na kung saan nakatira kayo ng misis mo at ng iyong anak. Oo, sir. Ba't kayo nag-away ng bayaw mo? Sir, may kunting problema kami ng asawa ko. Siya na ang nakikisawsaw. Ba't di kasi kayo nakabukod? Wala pa kaming sariling bahay, sir. Anong trabaho niyo po, sir? Kung anong available, sir. Electrician, mason. Si misis, Sa bahay lang, sir. ngayon, pinalayas ka ni bayaw. Ano po naging reaksyon ni misis? Kinakausap nila akong bumalik, sir, kasi pinantaan lang ang buhay ko. Sabi ko, hindi na ako babalik sa bahay niya. Sabi ko, kasi baka gawan pa niya ako ng kaso. Mas lalong mawala yung anak ko sa akin. Ano po yung reason ba't kanya inaway, sir? Kasi, sir, wala akong ganang kumain. Baka daw magkasakit ako, sir. Ayaw mo yun? Ibig sabihin, mahal ka ng bayaw mo, meron siyang concern sa'yo. Miss Derma, andito po ma'am si Mister. Ano pong dahilan bakit po nag-away siya at yung kapatid mo? Hindi kapatid ko po ang nag-away. Kami po dalawa dahil sa birth certificate ko po. Kasi po mataas yung edad ko tapos gusto kong ibaba. Mali ang nasa birth certificate o gusto mong dayain at ibaba yung iyong edad? Hindi po, kasi po yung birth ko una, dinaya po, nag-abroad po ako. Ngayon gusto mo ibalik na sa totoo? Opo, kasi babalik ako. Yun po ang pinag-awayan namin. Tapos po, sinigawan niya ako. Ang sinabi ko sa kanya, kung interesado ka, ikaw mag-abroad. O galit siya sa akin. 3 araw po siya, hindi siya kumakain. Sabi po ng kuya ko, anong problema niya? Sabi niya sa akin, sabi ko yung birth lang. So nag-hunger strike itong si Sir dahil lamang sa birth certificate? Yan, pinalaki niya. Pinagalitan siya ni kuya. Kasi hindi siya kumikibo. Siyempre, nag-alala ang kuya ko. Baka mamatay, sabi niya, dito sa atin. Okay. Siyempre, mainit ang ng kuya ko. Sabi niya, kung ayaw mo kumain, di umalis ka. Umalis po siya, walang paalam kahit kanino. Pumunta po doon siya sa pinagtrabawan niya. Nagtampo ka sa grasya. Ayan, tuloy ang resulta. Ba't ka kasi nag-hunger strike? Yung Hindi ka naman inaapi yung nag-hunger strike. Mga preso yun na inaapi sa loob ng kulungan. O meron silang advokasya na gustong isulong dahilan para hindi sila kumain sapagkat kinulong sila ng wala sa tama. Kasi, sir, yung asawa ko naman ang unang sumikaw sa akin. Matampuin ka pala, sir. Tama lang naman ginawa ng bayaw mo. Pinapakain ka kasi mamaya mamatay ka doon. Di siya pang masisisi. Bumalik ka na lang. Alisin mo yung fried chicken sa utak mo. Wala na, sir. Pasensya na, sir, ha? Pangangaralan kita kasi ikaw mali dito. Ano ba ipinagmamalaki mo sa iyong bayaw? Pinatitira ka na nga doon. Hindi ka naman pala inaapi. Maayos naman turing sa'yo. Pinapakain ka pa nga. Bigyan mo akong dahilan para tulungan ko ang isang ma-pride na tao. Kasi dapat, marunong din tayo magpakumbaba. Kung magmataas tayo, dapat nasa lugar. Kung halimbawa, inaapi na tayo para magkaroon tayo ng self-confidence, medyo taas-taasan natin yung ating pananaw sa buhay. Sir. Otherwise, dapat pakumbaba ka, sir. Kasi ikaw po yung nakikitira. Alam mo, ang ipapayo ko sa'yo, mag-sorry ka sa bayaw mo, mag-sorry ka kay misis, magbati na kayo alang-alang sa anak mo. You are very irresponsible dahil lang doon umalis ka ng walang paalam. Maliit na bagay lang yun eh. Paano na kaya sa darating na panahon na makaka-encounter kayo ng mga challenges sa buhay? Eh baka nagtambling-tambling ka na, nagsisigaw ka na, nagwawala ka na, tabay layas. Mababaw yung dahilan ng paglayas mo. Daig mo pa yung babae. Hindi, sir. Pinagbantaan ako ng kuya niya, sir. Sabi niya, bubuti na lang, patayin ka na lang namin dito. Sir, yung bang hindi ka kumain ng 3 araw dahil lamang kay misis na meron ni request sa iyo tungkol sa birth certificate, na pag-uusapan yon. Kung hindi mo na gusto, hindi ka usapin mo. Sabihin mo na hindi mo gusto, wag yung hindi ka na lang basta kakain para kang babae. Bumalik ka lang kay misis, okay lang? Malayo sa kanila, sir. Ayaw mo na bumalik kay misis, hindi kita tutulungan. Lilitaw na parang kinukonsinti ko ang mga irresponsableng tatay. Mabalik ako dun, sir, pero bubukod na kami. Exactly. Makipagbalikan kay misis, bumukod na kayo. Makipagkaibigan ka na sa bayaw mo. Sabi mo, bayaw, pasensya ka na. Der, kung babalik ako yan sa inyo, magbukod na tayo. Huwag na tayong tumira sa bahay ng kuya mo. Okay lang yun. Der, sorry sa nagawa ko. Tara, pagpasensya mo ako. Kasi kilala mo naman ako. I love you, Der, ma. Ayaw mo kasi ng usapan na walang sa TV. Gusto mo nakikita sa TV live. Patikat ka kasi. Gusto mo sa TV. Papanood ang buong mundo. Ma'am, may tatanong sa'yo si sir. Do you still love me? Sir, sa ginawa niya, parang lumalayo na eh. Alang-alang po sa inyong baby. Pag mahal ng isang tao, hindi ka gagawa ng mga ganyang kalukuhan. Tingnan mo, live talaga. Ang laki dito sa TV, pinapanood. Napapanood mo si sir, ano? Kaya nga, dito sa TV, ang laki pa naman. Gwapo si sir, ano? Opo. Kaway ka, sir, kaway ka. Kaway ka, sir, kaway ka, ganun ka. Ma'am. Okay. Madam, sasamahan po namin dyan para magkaayos na kayo ng tuluyan. Kung ano po may tutulong namin, gagawin ko po alang-alang po sa pagbabalikan ninyo at sa inyo pong baby. Okay, madam? Sige po. Ma'am, maraming salamat. Sobrang thank you, madam, ha? Sige po. Thank you.
din po. Okay na, sir? Sir. Okay, sige.